Ayon sa ulat, tuloy pa rin ang mga pag-atake. Ayon sa mga ahensiya ng balita ng Iran, mga 20 minuto lang ang nakalipas. Naglunsad ang US ng karagdagang pag-atake malapit sa isla ng Qishm, Iran, sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, balitang pinag-iisipan ni Pangulong Donald Trump ng US kung palalalain pa ang digmaan laban sa Iran at malaki ang epekto ng mga opsyon. Ayon sa ulat, nagdaos si Trump ng pagpupulong sa Situation Room ngayong linggo para talakayin ang posibleng pagsakop sa Kharg Island gamit ang tropang Amerikano at pambobomba sa nuclear-linked tunnel complex na Pickaxe Mountain. Sa Fox News, sinabi niyang targetin ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran sa susunod na linggo, maliban kung papasok sa negosasyon ang Republikang Islamiko. Dagdag pa ni Trump at sinipiko, may ibang tao na gagawa ng operasyong panlupa para sa atin. Hindi pa malinaw kung sino ang tinutukoy niya pero makakasama natin ngayon si Jason Brodsky, Policy Director ng United Against Nuclear Iran. Jason, totoo ba talaga ang mga opsyong ito? Sa palagay mo, malapit na bang ipatupad ito ni Trump? Masaya akong makasama kayo. Totoo ang mga ito. Napatunayan ng rehimeng Iranian na kahit mag-alok ang Estados Unidos ng malaking pagluwag sa mga parusa. Sa ilalim ng isang Memorandum of Understanding na sana ay papayagan silang makipagkalakalan ng langis gamit ang dolyar sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada upang simulan ng usapan sa pag-unfreeze ng assets at mag-alok ng 300 bilyong dolyar na pondo sa pamumuhunan para sa rekonstruksyon bilang bahagi ng kasunduan. Noon pa lang sinabotahe na ng rehimeng Iranian ang MOU dahil sa masamang asal nila. Sa tingin ko, tama si Pangulong Trump. Sinubok ng MOU na ito ang Iran, ngunit bumagsak sa pagsubok na yon ang rehimen ng Iran. Ilang ulit na silang bumagsak sa parehong pagsubok sa loob ng 47 taon sa ilalim ng mga administrasyong demokratiko at republikano. Kailangan nating tigilan ang pagbibigay ng paulit-ulit na pagkakataon. Alam mo, ang pagsakop sa Kharg Island na dinadaanan ng halos 70% ng export ng langis ng Iran ay isa sa pinakamahalagang operasyong militar sa gitnang silangan sa mga dekada. May retiradong US General na nagsasabing dapat gawin ito ng Washington. Pero gaano kaseryoso itong iniisip ng militar? Ano ang ibig sabihin nito sa digmaan kung mangyari? At posible ba ito? Oo, posible to sa tingin ko. May mga plano ang Estados Unidos at seryosong pinag-iisipan nito ni Pangulong Trump. Si Pangulong Trump ay nagsalita tungkol sa pagsakop sa Kharg Island mula dekada 80 pa. Kaya hindi ako magugulat kung bahagi ito ng mga pag-uusap sa Situation Room. Kailangang mag-escalate ng Estados Unidos para mabago ang estratehikong sitwasyon sa rehiyon at gawing mas malinaw ang mga pagpipilian ng rehimen ng Iran. Lalo pang tumindi ang sakit nitong mga nakaraang araw habang ang US lumalakas ang pag-atake ng militar at tumitindi ang tono. Ipinapakita ng Estados Unidos ang kakayahan nitong mag-escalate na kailangan nilang gawin. Mas malalim ang Pickaxe Mountain kaysa Natanz at Fordo na binomba na ng US at Israel. Ibig sabihin, baka hindi maabot ng karaniwang bunker buster ang lugar na iyon. Kaya sabi ni Trump, kikilos siya kung magiging aktibong nuclear site ang Iran. Pero ulit, kaya ba talagang sirain ng US kung mangyari iyon? Sa tingin ko, maaring may kasamang puwersang panlupa ang operasyong i-neutralize ang Pickaxe Mountain, kaya dapat pag-isipan ito ng presidente. Malinaw na, malaking panganib ito sa anumang puwersa ng US na nasa lupa. May iba pang opsyon na pwedeng gawin nang hindi gumagamit ng puwersang panlupa malapit sa Pickaxe Mountain na maaaring piliin ng presidente ngayon. Sa tingin ko, pananatilihin niya ang kanyang kalayaan para magkaroon ng mga opsyon na magpalala ng sitwasyon kung magpapatuloy ang rehimen ng Iran na kumilos ng agresibo at labagin ang mga kasunduang una nitong pinirmahan. Dapat din nating tandaan ang sinabi ni Trump sa Fox News. Sinabi niya na ibang tao ang bahala sa kampanya sa lupa. Sinabi niya, tayo ang gagawa ng kampanya sa lupa. Yan ang mismong sinabi niya. Sino sa tingin mo ang tinutukoy niya? Malinaw sa palabas na ito, nabanggit na natin dati ang papel ng mga puwersang Kurdish. May kinalaman bang Israel dito? Maaring may bahagi ang Israel sa isang kampanya sa lupa. Maaring may lihim na bahagi sa kampanya sa lupa. Kaya sa tingin ko, tiyak na may pinapahiwatig ang Pangulo. Pero ayon, muli, may kakayahan ng US na targetin ang iba pang mga lugar bukod sa Pickaxe Mountain na magdudulot ng matinding pinsala sa rehimen ng Iran. Sige, gusto kitang pasalamatan sa pagsama sa amin. Jason Brodsky. Salamat!
Ngayon, kasama natin sa studio sina Jacob Lapin, Security Analyst at host ng Ross Handler Report. At narito rin si Dan Perry, International Affairs Analyst at Dating Europe at Middle East Editor ng Associated Press. Sige, maraming mga pahayag na yon na nagmumula kay Pangulong Donald Trump ng US. Sa tingin ko, ang tanong ngayon ay, ano na ba talaga ang nagbago? Dahil paparating ang midterm elections, alam natin na hindi ganun kalaki ang suporta ng mga Amerikano para sa panibagong pakikidigma. Mayroon bang isang particular na nangyari kaya ngayon ay nabibigay ng mga pahayag si Trump? Sa tingin ko, may dalawang timeline sa gitnang silangan. Yung isa, walang mangyayari hanggang matapos ang midterms, kaya aabot tayo hanggang Oktubre. At sobra na yon dahil sa puntong ito, kailangan na talagang kumilos ni Trump. Hindi na tayo pwedeng maghintay ng matagal dahil pinipilit ng mga Iranian ang sitwasyon, ginagawang imposible para sa mga Amerikano na hindi pabilisin ang pagganti bago ang midterms. Sa tingin ko, napagpasyahan na ni Trump na masyado ng malaki ang pinsalang nangyayari at ang pangkalahatang interes ng Amerika lampas pa sa aspeto ng politika. Kung maniniwala tayong kaya niyang mag-isip ng ganoon, pero baka minsan ay kaya niya o baka naman dahil sa kanyang ego, dahil mukha na siyang talunan. Kaya kinakailangan talagang kumilos sa madaling salita. Sige Jacob, gusto kitang kausapin tungkol sa ideya ng pagpapadala ng ground forces sa Iran. Ang sinabi ni Trump na may mga tao siyang gagawa nito at kung paano pumapasok dito ang Israel, lalo na't may eleksyon doon ngayong Oktubre. Ano sa tingin mo ang kayang gawin ng Israel laban sa Islamic Republic of Iran? Gaano kalayo ang kaya nilang gawin sa laban? Una sa lahat, napansin-pansin na hindi direktang kasali ang Israel sa nayon dahil ang labang ito na masasabi kong mababa lang ang antas kahit na matagal na itong nangyayari ng ilang araw. Maliit lang ang ginagamit na lakas militar ng Estados Unidos at nakatuon ito sa Timbog Baybayin. Ito ay labanan tungkol sa kinabukasan ng Strait of Hormuz sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Hindi gaanong apektado ang mga interes ng Israel maliban sa lumalayo ito mula sa hindi kanais-nais na MOU at kasunduang diplomatiko para sa Israel na mas mabuti. Ang inspirong Israel ay tigilan ang Islamic Republic na magkaroon ng mga kakayahang nagbabanta tulad ng nuclear, ballistic at mga proxy. Kaya hindi ko inaasahan na magkakaroon ng anumang partisipasyon ng Israel sa anumang may kinalaman sa Kharg Island, hindi direktang partisipasyon. Isa yung operasyong Amerikano kung sakali man. Maraming dahilan kaya nagkatubili si Pangulong Trump hanggang ngayon. Hindi rin mahirap sa kanila sakupin ang Kharg Island. Pero ang manatili roon at labanan ang kampanya ng IRGC kontra sa mga puwersang Amerikanong nasa lupa roon ay ibang usapan na. Makikita natin si Trump na halos dumaan sa mga problemang naranasan ni Pangulong Bush sa Iraq kahit ayaw niyang pumunta roon at maliit lang ang puwersa. Meron pang ibang mga target sa Iran na posibleng salakain ng mga Israeli komando pero napakadelikado ng mga ganitong pagsalakay. At ang unang plano ay palaging nakabatay sa lakas ng himpapawid. Kailangan maging sobrang bigat ng sitwasyon bago isaalang-alang ng Israel ang paglulunsad ng mga ground commando raid sa Iran. Kung mangyari man, ito ay laban sa nuclear site, hindi sa Kharg Island or mga oil site. Sa pananaw ng Israel, palaging mula sa himpapawid ang pag-atake sa mga iyon. Napakabilis. Sa tingin ko, may dalawang paraan gamitin ng ground troops. Una ay okupahan ng ilang lugar, gaya ng baybayin ng Iran malapit sa kipot ng Hormuz. Isa pa ang mga commando operations. Ang Israel may tropa na sa Syria, Lebanon at Gaza ay hindi na kailangan sumali sa okupasyon ng Iran. Inaalis ko yan bilang posibilidad. Pero ang mga operasyon ng komando kung saan maaring magamit ang particular na kakayahan o intelihensya ng Israel ay mapanganib, gaya ng sabi ni Yakov, pero hindi imposible, lalo na kung tungkol sa pagkuha ng nuclear material kung sakaling lumitaw ang ganoong sitwasyon. Tama. Papalapit na ang eleksyon kaya interesante kung paano maapektuhan nito ang mga desisyon ni Netanyahu tungkol sa Iran sa mga susunod na buwan.